So buksan na natin para ano makarami tayo. Ayan, so yung nasa box ay yung kanyang user manual. Okay, tapos safe yung unit. Ayun, ito yung kanyang power station. Mas mabigat siya ngayon guys compare dun sa light. Sa bagay light kasi ito ay heavy at mas mabigat. And balita ko mas malaki yung kanyang battery. And meron siyang ganito, yung kumbaga type A, then multiple output, lalo kung may mga cellphone pa kayong micro USB, then kung ano-ano. Ayan, standard. Then yung kanyang AC charging cable. Okay, so ayan guys. So na-stock ko na to guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung laman sa loob ng box ni Spartan. So ayan siya guys, para sa mga interested na bumili ng ganitong power station ni Thunderbox Spartan 500X. Available sa Lazada at Shopee. So ang price po nito guys sa Lazada ay nasa 10,000, sa Shopee naman ay 9,000. Sa pagpili kasi ng sulit na power station, ang tinitingnan nating unang-una yung mga ports niya. Yung AC, yung kanyang mga DC, yung kanyang pang-charge ng cellphone. At importante yung kanyang battery. Gaano ba kalakas? Nakasulit ba tayo sa kanyang battery? Alam nyo ba mga bossing, napakasulit ang bagong power station na to ni Thunderbox. Kasi nga, ang battery nito ay 12.8 volt, 42 Ah, equivalent of 537.6 watt hours. At isa pa ay naka lithium ion phosphate na siya. So mas matibay siya compare sa lithium ion. Ang lithium ion kasi nasa 500 cycle lang siya, pero ang lithium ion phosphate aabot hanggang 3,000 cycle. So mas matagal at mas makunat ang lithium ion phosphate compare sa lithium ion. So ganun, mabigat siya kasi guys. Masakit sa kamay, mabigat pala. Mas mabigat siya dito kaysa kay Light. So isa pang maganda kasi sa mga product ng Thunderbox, hindi sila gumagamit ng inverter na square wave or modified sine wave. Talagang pure sine wave yung ginagamit nila dito. Safe sa mga appliances natin, safe sa TV, sa electric fan, mga motorized at mga device natin pag isasaksak natin. And ang maganda, ang ginamit nila inverter dito ay 500 watts na may surge hanggang 1,000 watts. Sabagay, kahit dito naman ay pure sine wave. Ayan, 300 watts. Dito mas malakas siya. Mabigat talaga. Dito sa taas niya ay meron siyang cute na handle. Ayan o. Then pwede natin paglagyan ng gamit dito sa taas niya. At hindi mahuhulog. Ayan o. Diba? Hindi basta-basta mahuhulog. And dito sa harapan niya ay meron siyang mga DC output like pang charge ng cellphone. So dito natin isasaksak yung kanyang add-on na to. And free niya. Kaya kung sakaling may mga device tayong pwedeng isaksak, yung mga micro USB, mga ganito, diba? Tatlo na 10 watts. Hati-hati yung mga 10 watts, 10 watts na USB-A. Tapos meron siyang Type-C na 10 watts din lang. So malamang ay pare-parehas yan. Okay, then dito sa kabila meron siyang DC output na 4. Yung mga ilaw natin kung minsan pwedeng isaksak dyan, mga electric fan na DC. Meron siyang switch. Tapos meron siyang display dito. Compare natin dito, mas maliit yung kanyang display. Mas malaki dito. Pero check natin. Meron siyang power on dito. Then yung kanyang AC. Check din natin dito. Sa light. So parehas din naman silang colored. And parang mas cute itong bago ngayon kasi nga kahit maliit siya pero nandito lahat yung detail. Yung kanyang AC input kung sakaling magcha-charge tayo ng AC or solar or battery. Then yung kanyang battery SOC, state of charge. Then yung kanyang output wattage. Then dito sa baba kung sakaling mag-on tayo ng mga DC. Yun. Okay, plus AC. Ayan Pumanda rin yung kanyang blower and ayun, automatic yung kanyang blower na kapag mainit, saka lang aandar. Then pag in-on natin, suddenly aandar siya. Ayan. Tapos dito yung kanyang AC output, pure sine wave. Gusto nyo tingnan natin? Tingnan natin. Hindi ko masundot yung kanyang G-spot. So ayan guys, 229 volt AC. And check natin kung pure sine wave.
Ayan. Ay, pure sine wave. Hindi po siya modified, hindi po siya square. So safe po yan sa lahat ng mga appliances natin. Then dito sa side ay yung kanyang air input. Tapos dito naman sa kabila ay yung kanyang air output. Ito, may blower dito para lumabas yung hangin na mainit. Then dito yung kanyang charging input kung sakali mag-charge tayo gamit ang AC. So yan. Then dito naman yung solar. Ayan, ang maganda kasi ay XT60 na siya. Ito, kagaya dito sa kabila, kay light. So maganda yan kasi nga hindi mainit, hindi siya iinit. And ang solar input nito ay nasa 18 volt, 200 watts maximum. Pero kahit 300 watts, 400 watts na panel, okay lang. Wag lang lalampas yung kanyang voltage like 18 volt. Alright. So ayan guys, yung maganda dito. Tapos yung kanyang charger ay auto volt siya, 100 volt to 240 volt AC, 60 or 50. Tapos output niya 14.68 ampere. Okay, so yan guys, Life PO4 yung kanyang battery. Maganda, sulit na yan. Sulit na yan sa 10,000 or 9,000 pesos. Ang bigat niya. Ang bigat niya, sa totoo lang, tanggalin na, ipil na natin. Satisfying. Diba? So dito, additional information niya ay DC output, nasa 12 volt 5 ampere. Ito guys, ito. Yan, nandito. So lahat ng mga detail nandun sa likod, pares dito. May bigat siya. Dahil siguro sa kanyang battery. Mas malaki kasi ang battery nito compare dito sa light. And mas malakas yung inverter nito compare dito. I-try naman natin yung kanyang DC output, yung pang charge ng mga cellphone. Subukan natin. Automatic pa lang mamatay yung kanyang yung display kapag hindi ginagamit. Okay, so iyon natin yung kanyang DC out, yung pang charge ng cellphone. Okay. Saksakan natin lahat. Sabay-sabay natin. Tingnan natin kung maghahati-hati sila sa 10 watts na USB-A. Ayan, matik. Hindi kasi tutunog yan, PP yan eh. Ito meron. Boom! Mag-charge siya. Ayan. Hindi pala sila maghahati-hati dito sa 10 watts. Ayun, 20 watts na siya. Akala ko kanina maghahati-hati sila sa kakarampot na 10 watts. Yun pala ay hindi. Bale, individual pala yan na 10 watts. Maganda kung ganon kasi nga hindi, kumbaga pag sinaksakan mo yung isa 10 watts tapos pag sinaksakan mo maging 5 watts na lang siya. So hindi pala. Subukan natin ito itong massager na to. Subukan natin kung magdadagdag. 20 na ngayon, 20 watts. Alright, then saksak natin. Mag-reset. 21. So parang ang mababa lang kasi to eh. Ayun, tumaas 23, 24. O 26 na, kala ko kanina. Maghati-hati sila sa 10 watts, hindi pala. So 10 watts, 10 watts, 10 watts, 30 watts plus yung isa pa. Subukan natin. Medyo matagal tong video natin kasi nga talagang i-full test natin siya. Okay, subukan natin. 25 watts ngayon. O patas na 26, 27. I-check natin kung nagcha-charge dito. O yun, nagcha-charge 32 watts. So bale lahat itong itong pang-charge ng device ay 40 watts, 32, 33. Ayan, akala ko kasi kanina ay tigte 10 watts. At 10 watts lang, hati-hati na sila doon. So dito, sulit na sulit dito pala. So hindi kumbaga babagal yung charging. The same pa rin yung kanyang speed of charging kahit na fully load siya. Ayos na ayos. So yun natin yung kanyang AC. Ayan. Saksakan natin ng ilaw na 100 watts. Ayun na, 136. So nag-a-add siya kung ano yung saksak mo dito plus yung AC.
Okay, ewan kung kasama pati inverter niya. 100 watts siya, naisaksak natin. Then subukan naman natin itong grinder. Nasa 700 watts to, 800. Try lang natin kung kaya niya yung surge. Hindi naman natin i-drain sa pang grind. Try natin kung mag-trip siya. So kaya niyang dalhin yung kanyang surge, kaya niyang habulin. Okay, so ngayon ay subukan naman natin siyang i-charge kasi nga sinadya ko talaga na gamitin muna para mabawasan yung kanyang SOC. Ngayon subukan natin i-charge. Ito na naman, ang bigat pa naman. So ito guys ay meron siyang 3-wave charging. So pwede natin i-charge gamit ang charging brick, gamit ang grid, or pwede naman natin siyang i-charge gamit ang solar panel. So pwede sa kanya 200 watts, 300 watts. Yan pwede sa kanya. Basta meron tayong XT60 ganito. Yun. Tapos pwede naman dito guys yung battery, 12 volt. Ayan. So kung meron tayong XT60, tapos yung kino-connect dun sa cigarette lighter outlet, pwede. Or gumawa tayo ng expandable na battery niya. So pwede. Pero sa battery pa lang niya, sulit na. Di ba? So capacity test naman tayo ngayon guys, at ang gagamitin nating tester ay yung ganito. And sa DC tayo magka-capacity test kasi pag AC ang gagamitin natin, may losses siya. So dito mas maganda. So dito tayo magka-capacity test. Ang limit lang natin ay 5 ampere kasi nga yun lang naman yung kaya niyang ilabas. Okay, so ngayon ay i-set up natin. Yun, so patay na natin yung kanyang charger kasi mababa naman na yung kanyang 5 hours kasi from fully drain, 0% yung kanyang SOC. So 5 oras hanggang ma-fully charge. Okay, so eto 100% naman na yung kanyang SOC. Ayan o. Okay, then saksak natin dito sa likod. Ayan, ang setting natin ay 5 ampere, nakaset na siya. Para mabilis kasi nga i-tear down pa natin siya. So matagal to kasi. So dito tayo sa DC. Ayan, nasa 14.1. Kacha-charge lang kasi para talagang accurate yung ating capacity tester. Okay, so 42 AH, then 537.6 watt hours. So tingnan natin kung may makukuha tayong ganun. Okay, so yan, start na natin yung button. Yan, wala nakasaksak po dito. Yan, 64 watts. Oh, mas mataas pa. Yan, 5 amperes yung ating current. Then ayan, 5 ampere, 66 watts. Dito tayo mag reference natin to. Sabagay hindi naman siya abutin ng 4 digit. Ayan. So yan, update na lang siguro kasi nga abutin siya ng 8 hours. Bukas na yung kanyang yung kanyang report. And mag-update na lang ako sa gabi. So nagpalit tayo ng camera kasi nga hindi niya makita yung mga close-up detail. So ayan guys, tanggalin na natin dito. Ang capacity kasi ng battery nito ay nasa 12.8, 42 EH, equivalent of 537.6 watt hours. Pero nakuha natin guys ay good news kasi nga nakakuha tayo ng 43.976 AH. Good news, sobra pa. Diba? Imbis na 42 lang sana, yun o, pwede pang 44 AH. So, ang kanya equivalent na watt hours ay pumasok hanggang 543. So, dito ay 537. Sabot siya ng 8 hours.
na stable 5 ampere ang ating discharge. 8 hours yung kanyang inabot. Ayun, may dalawa pa pala siyang blower dito. 16 hours! Good morning mga adik, and today's video ay magre-review na naman tayo ng isang product na tsak na magugustuhan yung mga adik kayo. Siya nga pala guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ni Juan Dilasag, baka boss palambing naman, pakisubscribe na lang, like and share itong video ni Juan Dilasag. Alam nyo guys, ang lakas nyo kay Thunderbox kasi nga last time ay nire-request nyo na review natin yung bagong power station niya na sobrang laki. So eto, sa sobrang lakas din nyo sa kanya, pinagbigyan tayo. So eto guys, si Thunderbox Galaxy 1000 Lite. Marami kasing nagre-reklamo na ang mahal nung 3000 XL at nung 5500 XL. So eto guys yung mid-range. Ayan, so eto guys ay outdoor power supply Thunderbox. And capacity ay 3.2 volt, 628 ampere, equivalent of 2009.6 watt hours. Grabe! 2 kilowatt hours yung kanyang battery. So tingnan natin naman sa loob yung buong unit. And yung kanyang output ay 220 volt, 1000 watts na may surge na hanggang 2000 watts. Okay, so ang bigat nito guys ay 17.5, so mabigat siya. So ang kagandahan lang kasi nito guys ay nakasulit na tayo sa kanyang inverter, nakasulit na tayo sa kanyang battery. Kasi nga sa ibang brand 1,500 pa lang yung kanyang battery, pero umaabot na ng 70,000 ang presyo. Pero dito naka 2,000 watts hour yung kanyang battery, 1,000 watts yung kanyang inverter, pero nasa 20,000 pesos lang. Sulit, halos triple yung presyo niyang binaba. So dito sulit na sulit. So dito sa box, ang kasama niya ay ayan ito yung kanyang charging cable, charging brick, yun tapos yung kanyang manual. So para sa mga interested na bumili nito, unti-unti na nating sabihin, available in Lazada at Shopee. Ang price po niya ay nasa 20,000. Naglalaro yan 21 to 20,000. And available in Lazada at Shopee, nasa description box. Tapos nasa description box din yung link or yung link nila sa Shopee at Lazada, yung kanilang store. Okay, nakaka-excite kasi. Kaya ba natin buhatin ito? Butsakan na lang natin. Mabigat eh. So ito ay pwedeng gamitin outdoor and indoor. Ayan. Pwedeng sa labas at loob. Mabigat siya. Ayun So yan siya mga bossing, mga adik. Yan yung kanyang harapan. And ito yung kanyang manual. Then yung isa pang box buksan natin. Okay, so ito yung kanyang charging brick. Ang laki guys Ang laki, lapad. Ayan tapos naka XT60 pala. And yung kanyang charging cord. Ayan. So yan lang yung laman sa loob ng box ng Thunderbox Galaxy 1000 Lite. And eto, tingnan na rin natin. Eto ang output, auto volt siya. So pwedeng 100 volt to 240 volt, 50 or 60 Hz. Then ang kanyang output ay 48 volt, 8 amps. Oh my god, ang taas. Grabe. Then meron siyang blower. Ayan, siguro magkabilaan yung blower niya. Siyempre malaki yung battery. Ipsa natin. Okay, so eto, takip niya para kung nakabox siya, hindi accidentally may power on. So ayan siya guys, ikutan natin muna. Pasensya na sa mabilis na ikot lang ha. Marami kasi nagsasabi, Juan Dilasag, hindi namin kaya yung Thunderbox 3000 XL tapos yung 5500 XL. So ito siguro guys, saktong-sakto na. Bakit? Kasi nga guys, yung inverter nito malakas na rin, 1000 watts and pure sine wave. Tapos yung kanyang battery naka 2 kilowatt hours na siya. And then, lithium iron phosphate. So ang life cycle niya mas mataas compare sa lithium ion. Kasi nga
tumatagal siya hanggang 3,000 cycle. Yung lithium ion, 500 lang. So mas matagal, mas malupit, mas makunat pag LiPo4. So dito sa taas meron siyang output na pang DC na 5521, 5 volt, 5 ampere, equivalent of 25 watts. So kung may appliances kayo na pwedeng i-drive ng 5 volt, pwede dito. Then meron siyang type A na dalawa na 5 volt, 3 amps, so 15 watts. 15 watts, 15 watts, then 15 watts din lang naman to. Type C. Then meron siyang switch at isang display. Saktong-sakto na yan para makita natin yung kanyang SOC. Pwede ba nating balatan na? Meron pa bang babalatin dito? Ah, meron. Basta bago, meron yan. Yun. Okay, meron siyang switch dito. Subukan na natin. Long press. Ayun. Di ba hindi na makita kasi nasa labas tayo, no? At hindi nag-match yung frame rate. So ayan, 100% yung SOC, yung kanyang input wattage display, then yung kanyang output wattage display. So kasama na dyan pati AC, pati mga USB, then dito sa DC. Okay, subukan na natin sa DC. So dito pag in-on natin siya, kasama ng mag-on ito. Tapos yung DC. Okay, so eto naman sa DC kasi ay step down lang yan. So hindi masyadong kakain ng kuryente yan. Dito hindi naman masyado. Napakalaki naman ang kanyang battery para maramdaman yan. So subukan natin. Yan. Ayun, so nag-on yung isa. Tingnan natin, 12 watts. Subukan natin magdagdag pa ng isa kung magdadagdag. Pero pag hindi na tumaas yan, ibig sabihin 15 watts lang yung dalawa. Pero pag magdadagdag yan, ibig sabihin ay ano siya, 15 watts per slot. Okay. O yan, naging 20 watts pa. Nag-charge na siya. Yung kanyang trigger, 17 watts. Okay, tumaas. O yan, 20. Ibig sabihin ay 15 watts per USB-A. Dagdagan pa natin. Eto, charge natin si Jollibee. JBL. Naging, hintayin lang natin. Kikita ba? Ayan, naging 19. Hintayin lang natin. Mababa lang naman si JBL. Hindi siya supported lang kasi na power delivery. Kung 5 volt, sabay magcha-charge naman yung device natin gamit ang 5 volt lang. So, yun. Napapansin nyo siguro guys, iisa lang yung button niya. Walang button para sa USB at DC. Kasi nga dito na lahat guys. Eto pagpapatay natin, long press natin. Yun, so wala na siyang display. Then pag i-on natin, long press din lang. Ayan. So kasama na pati DC yan dito. Then kung gusto nating i-on yung kanyang AC, isa lang pindot. Ayan, may lumagitik na relay. Tapos kung papatay natin, ganun lang. So nandito na lahat yung kanyang switch. Okay, so subukan natin sa AC. Ayan, so nandoon sa likod yung kanyang mga saksakan. Ayan, para walang kakalat-kalat sa harapan. Mabigat siya. May handle siya dito para pabitbitan natin. Then nandito yung kanyang dalawang outlet para sa AC. So 1000 watts yan guys at pure sine wave. Tingnan natin para maniwala kayo. Okay, so yan. Tagal na rin tong tester natin. And lobat na naman sa AC. 227 volt AC, 1000 watts, and okay, check natin. Frequency nasa pure sine with linis. Eto guys yung mga gagamitin natin sa ating load test. Isang blower, isang electric kettle, at grinder. Okay, subukan natin siya. Siya nga pala guys, kaya din itong pagganahin ng isang ref, lalong lalo na yung mga inverter type. And ito din guys ay made of metal yung kanyang chassis. Iyon, tibay po yan. Wala pong plastic dito. Yan, kamag-anak lang ang medyo may plastic. Okay, so subukan natin na panda rin. Dito long press lang natin yan. Iyon. Then short press for the inverter. Iyon, lumagitik yung kanyang relay. Ibig sabihin gumana na yung kanyang inverter. Alright.
So, subukan natin saksak ito electric kettle. Ayan. So, ilang watts is a 878 watts. Oh, bigat din pala. Alright. Ano kaya kung subukan natin saksakan pa ng isang blower na 400 watts? Try lang natin kung kaya niya yung surge. Okay, pasensya na at pagulo. Okay, subukan natin. Lupit. Kayang-kaya. Then kumukulo na yung tubig natin, pwede na tayong mag-cafe. Yan, cafe wag coke ha. Okay, then subukan din natin to. Kailangan natin magbawas kasi nga 1000 watts lang siya. Bawas-bawas din sa load. So ito yung kanyang wire. Saksak natin sa likod. Ayan. So subukan natin. Grinder. And ayos. Ayos. Okay. So ayan, 100 watts para makita natin yung surge. Yung surge na sinasabi ko, pag on natin sa grinder, yung pipikit siya konti. Yung magbiblink lang siya. Pero sudden lang. Ayan. Yung biglang bigat ng kanyang load. So kayang-kaya niya. Tapos mabuboot up din lang niya. Normal lang yan sa mga inverter. Kahit nga sa grid, ganun din eh. Biglang pipikit yung ilaw na ganyan. Pag kumbaga yung rep nyo, biglang aanda. Para siyang ganun. Supported ba siya ng pass-through charging? Yes na yes guys. Eto subukan natin. Gamit yung kanyang charging grid. Isaksak natin sa grid. Then isaksak natin dito sa likod niya sa PV in. Ayan. Ayun. So automatic na aandar yung kanyang blower. Automatic na mag-wake up. So mabot siya sa 400. Ayan. So magbabari yan. 100% pa kasi yung battery niya eh. Tataas pa yan pag sakaling mababa na yung level ng kanyang SOC. And isa pa, one dilasag. Pwede bang magsabay mag-charge ang grid at solar or battery? Mas maganda guys, hindi na. Separate kasi ang mataas yung voltage nito. Tapos sasamahan mo ng battery or solar, wag na. Mas maganda separate. Kung sakaling solar, mag-solar na lang. Kung sakaling grid, grid lang. Okay, para safe. Subukan natin. Long press. Yon. Then AC. Ayan, subukan natin. Kasi gusto natin eh, pwede ba yung pang residential? Pwede bang pambahay? Yes na yes. Ayan o. Boom! Huwag pa natin dito. Ang taas kaya nung ano niya, voltage range. Tapos 600 watts na siya. Samantala sa ibang brand, nasa 500 watts lang. Tapos naka So ayan guys, yung gagamitin nating solar panel, isang 580 watts na SunKet. So pwede sa kanyang 600 watts, 500, 400, 300, 200 watts, 100 watts. So pwede lang. Pwede bang mag-series ng dalawang 600? Hindi pwede guys kasi 60 volt lang siya. And ito yung saksak natin. Ayan ah. So ayan guys. Oh, lakas oh, 500. Umabot ng 598, 600. Totoo nga. 600 watts yung kanyang maximum. Diba? Lakas. Isang 580 lang yung ginamit ko pero taas ng efficiency nyo. Isang 580 lang. So yung 600, tamang-tama na yun. At kahit makulimlim, malakas pa rin yung harvest. Yun o. Sakto. Oy, 600. Papasok pa siya hanggang 600. 600 watts.
Para sa akin guys, maganda na rin tong starter package kasi nga meron na siyang inverter, meron na siyang battery. Ang isasaksak mo na lang ay yung solar panel. And ang maganda nito, kahit isang 500 or 600 watts, buhay na. Okay na yung starter. Starter package. So after natin siyang ma-assemble, try natin. Long press, then AC. Ayan o. So yan mga bossing, para sa mga gustong mag-start ng simpleng solar setup, ito pwede na siya kasi nga support na siya ng isang 500 to 600 watts na solar panel. Meron na siyang inverter, meron na siyang pang-charge ng mga device natin, and meron na siyang battery. So solar na lang ang problema mo. So napakadali kasi pwede rin siyang pang-outdoor at pang-indoor. So ayan, para sa mga interested na bumili ng ganitong power station ni Thunderbox Galaxy 1000 Lite, available sa Lazada at Shopee, nasa description. Okay, ayos, sulit. Yeah, mabigat.